Ang ating topic sa umagang ito ay napamagatang Tithes under Grace. So, dito pa rin po tayo mga kapatid, naka-chapter 24 na po tayo sa ating lesson. So, sabi dito, do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel in 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14. So yan po ang sinasabi rito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14. So, basahin ko po sa inyo mga kapatid ito sa Tagalog kung ano po ang kanyang pagkasabi sa unang mga taga-Korinto, ikapitulo 9, versikulo 13 hanggang 14. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo. At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. 14. Gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, dito po mga kapatid, sa ating binasa, ay isang matibay na argumento that we have for tithing in the New Testament Church na meron po talagang pangangaral patungkol sa pag-iikapo sa bagong tipan. So, ang topic natin mga kapatid, tithes under grace. So dahil nga mga kapatid, ito po ay laging binibigkas o sinasabi ng mga ibang mangangaral na ang tithes po ay under the law lamang. Pero mga kapatid, dito po sa ating binasa na ang tithes po ay meron din po mga kapatid kabahagi sa under of grace. But kung titignan natin mga kapatid, before the under of the law, ay meron na pong nangyayaring tithes noon mga kapatid. Before the law mga kapatid, ay meron na pong nagta-tithes. No? So, ang tithes po mga kapatid ay hindi lang po yan under the law. Or hindi lang po siya under the grace mga kapatid. O let me say mga kapatid, hindi lang po yan sa tinatawag natin na dispensation of grace and dispensation of law. But before the dispensation of the law, mga kapatid, in the dispensation of promise, ay meron na po, mga kapatid, tithes. Kasi doon po sa panahon ni Abraham, mga kapatid, ito po yung tinatawag natin na dispensation of promise. Kasi nga, merong pangako ang Diyos. So sa panahon po ni Moises, mga kapatid, ito na po yung tinatawag natin na dispensation of law. At sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, o sa panahon po natin ngayon, ito po yung tinatawag natin na dispensation of grace, mga kapatid. So, yun po yung tinatawag nila na under the law, under the promise, or under the grace, mga kapatid. According to the Bible, mga kapatid, sa scripture, ay meron po tayong tinatawag na 7 dispensation. So, para maliwanagan po mga kapatid, dahil nandito po tayo sa Sunday School, para maliwanagan lang po tayo mga, ano ba yung tinatawag na under of the law, under of the grace, o under of the promise, mga kapatid. Bago po ang mga yan, mga kapatid, ay meron po mga una dyan. At ang tamang katawagan po dun mga kapatid ay yung mga tinatawag na dispensation. Mga kapanahunan. So, unang-una po dun mga kapatid, kung hindi po ako nagkakamali, ay yung tinatawag po na dispensation of innocent. No? Dispensation of innocent. Tapos doon mga ay yung dispensation of judgment.
dispensation of, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, ito na po yung promise, tapos yung law, tapos yung tinatawag na dispensation of grace, at meron po tayong tinatawag na dispensation of millennial ata yun mga kapatid. At yung panghuli, yung tinatawag na dispensation of final judgment. So yun po mga kapatid, yung pagkakasunod-sunod doon mga kapatid. Kung hindi po ako nagkakamali mga kapatid, dahil matagal ko na po hindi na-review ang bagay na yun. Pero isinisingit ko lang po dito mga kapatid, para maunawaan po natin na ang bawat generation o ang bawat saklaw ng dispensation mga kapatid ay meron po siyang ending. No? So, yun po yung mga kapatid. So, meron dito po sa topikong ito sa tithes mga kapatid, meron po siyang tatlong kapanahunan mga kapatid. So, una po doon mga kapatid yung tinatawag na dispensation of promise doon sa panahon ni Abraham. At sa panahon ni Moses mga kapatid ay dispensation of the law. At sa panahon po natin mga kapatid, nung umira lang pa yung Kristo, ay tinatawag naman natin na dispensation of the grace, mga kapatid. So, dito po mga kapatid, ang ating argumento, this verse presents the strongest argument that we have having for tithing in the New Testament church. In verse 13 is a direct reference. In verse 13, mga kapatid, is a direct reference to the tithing system under the law. Doon nga sinasabi rito mga kapatid sa 13 na hindi nyo ba nalalaman na ang nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain sa mga banal? O kaya nagsisikain ng mga bagay na uukol sa templo. Ito po yung mga kapatid sa under of the law na ang mga nagtatrabaho o nangangasiwa sa mga banal na bagay, dahil nga ang tithes mga kapatid ay banal, ang nagsisikain doon po mga kapatid ay yung nangangasiwa sa templo. Sila po yung mga tinatawag natin na mga priests, mga pariseo, mga Levita mga kapatid. Sila po yung nangangasiwa sa templo. Kaya sila po ang may karapatan sa part na yun. So dito naman po mga kapatid, sabi rin po rito, those who work with the sacred things and serve at the altar, the priests and the Levites, derive their livelihood from the tithes and the sacrificial offerings of the people of Israel. So the supporting verse here mga kapatid in Leviticus chapter 6 verse 16, verse 26, chapter 7 verse 6, Numbers chapter 5 verse 9 to 10, in Deuteronomy chapter 10 verse 9, in Deuteronomy chapter 18 verse 1 to 18. Yan po yung mga tinatawag natin na supporting verse sa mga people of Israel na sila po ay nagbibigay ng kanilang ikapo at maging ang kanilang mga sacrificial offerings. So sa kanilang mga sacrificial offering mga kapatid, ito po yung mga tinatawag po natin na burn offering, yung mga iba. O kaya kung ano man po yung kanilang mga inaalay, ay doon po nabubuhay yung mga pariseo o yung mga priests at mga Levites. Sa mga angkan ni Aaron mga kapatid. Hello? Kasi kay Aaron naman po nag-umpisa ang mga priesthood. At sa mga Levita mga kapatid, sa kanila po, diyan po sila nabubuhay sa tinatawag na tithes and offering noong unang panahon mga kapatid, o nung pakapanahunan nila. At naniniwala po ako mga kapatid na hanggang ngayon, diyan po nabubuhay sila. Yan po ang kanilang kinabubuhay hanggang ngayon. Dahil nga mga kapatid, according to the scripture, wala po silang naging mana. At ang kanilang bahagi na lang mga kapatid ay yung 10 bahagi at ang mga alay. So tignan nyo mga kapatid kapag ikaw po ay isinilang na Levita, umaasa ka na lang doon sa ibibigay. O kaya umaasa na lang sila mga kapatid sa pagpapala ng mga kanilang kalahi. O kaya kanilang kapwa Israelita. Excuse me.
So, kung titignan natin mga kapatid, bakit kaya nagiging ganon ang naging plano ng Panginoon? Kung unawain natin maigi mga kapatid, ang mga Levita at mga priest mga kapatid, ang pinakatrabaho nila ay idalangin ng buong Israel. Diba? In other words, idalangin ang buong congregation na sana o kaya nanawa ay pagpalain sila ng Panginoon para naman makapokus lang sila doon. Yun lang ang focus nila. Hindi nila pwedeng i-focus mga yung panalangin sa kanilang trabaho, kanilang hanap buhay. Dahil nga wala silang trabaho, wala silang hanap buhay, at wala silang masakahan mga kapatid, dahil wala nga silang manang lupa. Kaya kung titignan natin maigi mga kapatid, meron pong mabigat na gampanin at pasanin ang mga Levita at mga Pariseo o mga priest mga kapatid sa panahon na yan. At ang mabigat na pasanin nila mga kapatid, sa kanila po nakasalalay ang komunikasyon sa Diyos. Kung paano iingatan ng Diyos o proteksyonan ang lahat ng kanilang hanap buhay. Hello? So kung hindi nila gagawin yung mga kapatid, kaya kung titignan natin maigi kung anong nangyari. Di ba? Sa panahon ni Ezra, kung di ako nagkakamali mga kapatid, at sa panahon ni Nehemiah, ano nangyari sa Israel? At pagdating sa panahon ni Malakay mga kapatid, kung babasahin po natin, di ba nagalit yung propeta ng Diyos? Ano sabi doon mga kapatid? Bakit ninyo pinabayaan ang templo? Na dapat ang mga Levita ay hindi naghahanap buhay. Bakit yung mga Levita nagsisilabas na sa dambana at nandoon na naghahanap buhay? Kaya lalong naghihirap ang Israel. Ang sabi ng mga kasi nga, yung mga Levita na naghahanap buhay na. Kaya doon daw po nagsimula na naghirap ang buong Israel. At ang sabi niya doon mga kapatid, di ba, doon nga sa pangangaral niya, subukan natin ang Panginoon muli. Kaya nung sinubukan nila mga kapatid ang Panginoon muli, doon muli sila pinagpala ng Panginoon. At ang mga Levita mga kapatid ay nagbalik sa kanilang pinakatrabaho mga kapatid, ang templo. At idalangin ang buong sambayanan o lahat ng hukbo ng Panginoon. Tuloy tayo dito sa text natin mga kapatid o kaya dito sa notes. In the original Greek, there were no verse diversion. Therefore, let us read verse 13 and 14 together. Says, do you not know that they which minister about holy things, priests and Levites, live of the things of the temple, the tithes and offering. And they which wait at the altar, priests and Levites, are partakers with the altar. It means the tithes and the offering. Even so, had the Lord ordained that they were preach the gospel, or the ministers should live of the gospel from tithes. So, kung titignan natin, pag-aaralan natin maigi dito mga kapatid, at sinasabi rito, ang Diyos ay ang Panginoon nag-ordain na kung sino man ang mga nabubuhay sa gospel, ito po yung mga ministers, kinakailangan sila po ay mabuhay din sa gospel. So, habang nangangaral mga kapatid, kasi nga, sabi nila, may karapatan bang pastor nyo na tumanggap ng tithes? Saan ba napupunta ang ikapo? Yan po yung mga tanong ng mga iba mga kapatid. So kami mga kapatid na bubuhay sa gospel ay meron nga rin karapatan. At ang sabi dito mga kapatid, hindi naman
Ako ang susubukan ninyo eh. Diba? Hindi naman yung mga ministers, hindi naman yung mga pastor ang susubukan ninyo. Basta gawin nyo kung ano ang nararapat sa harapan ng Panginoon, bahala ang Panginoon magpala sa atin. We need to do what belong to us. Kung ano yung nararapat para sa atin. Kung ano yung inuutos ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil ang sabi nga doon, subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos kong ganap ang mga pagpapalang walang sukat silid na kalalagyan. So ang Diyos ang nagsabi doon, mga kapatid, na subukan natin siya. Pero pag ang tao magsabi, di ba mga kapatid, huwag mo akong subukan. Di ba? Pag tao magsabi, mga kapatid, bakit? Huwag mo akong subukan. Di ba? Pag tayo magsalita, padasan na. Hanak ka padasan. Hanak ka rabrabakan. Di ba? Pero ang Diyos nagsabi, mga kapatid, subukan ninyo ako. Bakit? Dahil ang Diyos, pag siya nagsabi, ay kaya niya. Pero yung tao, mga kapatid, hindi sigurado kung kaya. Di ba? Ano sabi ni Miriam Defensor, mga kapatid? Pinakamalaking sinungaling. Politiko. Pag nangako, santo-santo. Pero pag nakaupo at nakaluklok, hindi na alam kung ano yung mga pinagsasabi. Di ba? Talagang, kung hindi naman sa pag-idolize mo, pero talagang iba siya magsalita, di ba? Nalalo, ewan ko lang kung bakit pumasok sa isip ko yun si Miriam Santiago rin. Sumalangit nawa. Diba? Pero kung titignan natin, mga kapatid, ganyan ang tao. Diba? Mahirap pagkatiwalaan ng tao. Pero kung sa Diyos tayo magtitiwala, mga kapatid, walang imposible sa Kanya. Kaya pag magbibigay tayo, huwag natin i-address sa tao. Kasi merong iba doon, mga kapatid, may mga naririnig kasi ako eh. Di ba? Na sila ay nagbibigay dahil napipilitan sila. Kaya tayo, mga kapatid, huwag tayo magbigay dahil sa napipilitan tayo kaya kinakailangan. Magbigay tayo dahil ito ang nararapat. Kasi kung nagbibigay ka, napipilitan, o kaya nagbibigay ka dahil utos, o nagbibigay ka dahil sa kinakailangan, mga kapatid, huwag! Huwag po ganun. Huwag tayo magbigay dahil sa kinakailangan. Magbigay tayo dahil ito ang nararapat. Sabi ka nila, bakit pwede ka magbigay na hindi ka nagmamahal? Diba? Tignan nyo mga politiko, mga bigay ng bigay kahit hindi nagmamahal. Diba? Totoo ba yung pag-ibig nila sa atin? Nagbibigay sila dahil mas malaki yung natatanggap nila. Pero de los Benos, mga kapatid, di ba? Hindi naman tayo bulag, mga kapatid. Hindi naman masabi na wala talaga tayong alam. Di ba? Marami tayong nakikita ang post. Ang ibibigay na ayuda, mga kapatid, isang sako na bigas. Pagpunta kay Kagawad, mga kapatid, isang latang sardinas na lang. Di ba? Ganyan na tao. Pero hindi ganun ang Diyos natin, mga kapatid. Tapat ang kanyang pangako pag siya ang nagbitaw, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang magbigay, hindi na yung dadaan sa iba. Diretso sa iyo. Pero minsan, mga kapatid, dumadaan yan sa iba. Di ba? Ipinapadaan sa iba, mga kapatid. So yun po yung sinasabi dito, mga kapatid. Paul spoke in the present tense. Minister, live are partakers, letting us know that a tithing system given to the Levites was in force when he wrote these lines. The first epistle of
the Corinthians was written around the year 54 AD, the temple and the Levitical system was not destroyed until 70 AD. So the readers of the letter could easily relate to what Paul wanted to teach them. Moreover, the priests in the pagan temples of Corinth received their support from the temples in which they served. So yun po sinasabi dito mga kapatid na noong panahon na sinusulat ito mga kapatid, itong Book of Corinthians ay noong 54 AD mga kapatid, at hindi pa po nasisira yung tinatawag na panahon ng mga Pariseo o mga priests and Levites. Nandun pa rin po mga kapatid, buong buo pa rin po sila. Kaya nauunawaan ng mga taga-Korinto kung ano yung ipinapangaral ni Pablo. Dahil nga po mga kapatid, yun po yung nakasanayan na ginagawa ng mga taga-Israel mga kapatid, o yung mga nabubuhay sa panahon na yan ng mga Hudyo. Hindi na mga Hudyo mga buong Israelita mga kapatid. So nauunawaan nga ng mga taga-Korinto kung ano yung pinopoint out ni Pablo. Ang masaklap lang mga kapatid, sa panahon natin ngayon mga kapatid ay hindi na po nauunawaan ng iba kung ano yung pinopoint out ni Pablo. Kasi alam niyo mga kapatid kung anong lagi nila sinasabi? Bigyan mo ako, word by word, na kinakailangan mag-tithes sa panahon ni Moises, sa panahon ni Jesus Christ. Na nakasulat doon na inuutos talaga ng Diyos. Meron pa nga na iba mga nagsasabi, may mababasa ka ba na inutos ng Diyos na mag-tithes tayo sa New Testament? Wala, mga kapatid. Ang sagot ko naman, may mababasa ka ba na ipinagbabawal ang tithes sa New Testament? O sabi niya, wala din. Diba? Walang utos, mga kapatid, na kinakailangan mag-tithes. Bakit? Kasi nga, simulat sa Paul, exercise na nila yun. Nakasanayan na nila yun. Tanungan ko nga kayo mga kapatid, may nag-uutos ba sa inyo na kinakailangan nyo kumain ng umaga? May nag-uutos ba sa inyo kinakailangan nyo kumain ng tanghali? May nag-uutos ba sa inyo na kinakailangan nyo maghapunan? Wala. Bakit? Nakasanayan natin. May nag-uutos ba sa inyo na kinakailangan magkanin sa tanghali? May nag-uutos ba sa inyo na kinakailangan magkanin sa gabi? Wala, dahil nakasanayan. Pero pagpunta ka ng ibang bansa mga kapatid, maghanap ka ng kanin, wala. Bakit? Hindi nila nakasanayan ng kanin. So, kinakailangan pa bang ituro sa atin na kinakailangan natin magkanin? Parang ganun lang yan eh. At sa ibang bansa na mga kapatid, hindi nila alam yung kanin. Bakit? Hindi naman sila kumakain ng kanin eh. Meron din dito sa Pilipinas mga kapatid, punta ka dito sa ano, ewan ko lang kung ginagawa pa nila mga kapatid dito sa parteng Cagayan. Alam niyo ba mga kapatid, yung kanin, yun ang pinakaulam nila. Mas marami silang kumain ng ulam kaysa kanin. Dahil napakahalaga ng kanin sa kanilang mga kapatid. Bro nyo mga kapatid ha? Dahil sa na-experience ko ito mga kapatid doon sa parteng, hindi ko lang alam yung napunta namin kung part pa ba ng Luna yun mga kapatid, yung tinatawag nila ng mga pugot. Hello? Bata pa kasi ako noon mga kapatid, hindi ko maalala kung ano sila doon. Pugot ba sila, pero hindi naman sila maitim mga kapatid. Pero pugot ang tawag. Maglatag sila ng ulam, napakarami. Pero yung kanin mga kapatid, kakaunti. Ang pinopoint out ko lang dito mga kapatid, yung nakasanayan. Kung ano yung nakasanayan mga kapatid, di ba sa atin pag konti yung kanin eh, hindi tayo sanay? Mas marami tayo magkanin kaysa mag-ulam. Pero sila mga kapatid, mas marami sila mag-ulam kaysa magkanin.
Kasi yun po yung nakasanayan. Kaya hindi na natin kailangan ituro. Kaya ganoon din po sa New Testament mga kawad. Bakit pa nila ituturo na kinakailangan mag-tithes? Nakasanayan na nilang nagta-tithes. Di ba? So bakit natin hahanapin yung nakasanayan nila? Hello? Di ba mga kapatid? Kung unawain natin maigi, hahanapin mo yung turo na nakasanayan na nila. Kahit nga hindi ituro, alam na nilang gawin yun mga kapatid Kaya sabi ng Panginoon, kayo nga ay nagbibigay ng ikasampung bahagi. Maayos yan, mabuti yan. Pero huwag niyong kaliligtaan yung mas. Di ba? Bakit sinabi ba na pa yun? Huwag na kayo mag-tithes. Basta huwag niyo kakalimutan yung mas karapat dapat. Mic natin. So, yun po yung sinasabi ng mga kapatid na dapat nating unawaing maigi. Even so, in verse 14 means, in the same way, that is, in the same way, the Levites and the priests were supported by the tithes and offering of the people of Israel. The minister of the church would be supported by the tithes of God, New Israel, the church of God, in Galatians chapter 6, verse 16. Paul used the Old Testament tithe as the model or guide for the support of the ministry under the new covenant. So yun po yung sinasabi ng mga kapatid. So basahin po natin yung sinasabi rito sa Galatians 6:16. Sino po nakahanap mga kapatid? Galatians chapter 6:16. At ang lahat ng mga nagsisilakad ayon sa lituntuning ito, kapayapaan at kaawakan nawa ang sumakanila at sa Israel. Okay, so sabi ng mga kapatid, at ang lahat ng nagsisilakad ayon sa lituntuning ito, kapayapaan at kawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. The tithe is excuse me. The tithe is the fair measure established by God for the support of the ministry under the law and under grace. So sabi dito mga kapatid, dito po yung fair, yung maayos o pantay. In other words, pantay na measure to establish by God support the minister under the grace or under the law. Ito po yung fair measure. Pantay. Parehas na pagkakasukat para sa bawat isa na mananampalataya para makasuporta sa gawain ng Panginoon. Bakit nagiging fair mga kapatid? Dahil lahat po tayo tayong naririto ay hindi po tayo pare-parehas ng income. Tama ba? Mga kapatid, hindi po tayo pare-parehas ng income. At ito po yung nagiging fair measure mga kapatid. Di ba sa school mga kapatid, pag nagkakaroon po ng contribution sa school, di ba, pakiramdam natin hindi fair. Bakit? Nung sinabi nung isa mga kapatid, sige, 200. Ikaw naman mga kapatid, mabigat sa'yo yun. Di ba? Sa kanya mga kapatid, businessman, sisiw lang sa kanya yun. Kaya di ba nagkakaroon ng botohan sa school kung ilan yung pagtutulagan? Hanggang sa mahulog yung mga na 100. Kasi sabihin naman nila pag nagpunta sa 50, may mabibili ba yung 50? Di ba? Kaya punta sa 100 yun mga kapatid. Kaya kahit ikaw na medyo hirap, mapipilitan ka. Yung mga may kaya mga kapatid, sisiw lang sa kanila yun. Kaya hindi po nagiging fair. Kasi nga, hindi kayo pare-parehas ng estado sa buhay. Ang gusto ng Diyos mga kapatid, sa ating pagbibigay ay maging fair. Para sa lahat, kaya nagbibigay siya ng
sukat na 10% sa income mo. Yun po yung tithes. Kaya kapag kumita yung kapatid mo ng 1,000, nagbigay siya ng 100 mga kapatid, at ikaw naman kumita ka lang ng 100 at nagbigay ka ng 10, fair po yun. Parehas kayong nakapagbigay ng ikasampung bahagi ninyo sa harapan ng Panginoon. Walang mas malaki at walang mas maliit sa harapan ng Panginoon. Fair po yun. Parehas lang yun. Kasi yun nga yung income mo. Kaya kahit kumita siya ng 1 million mga kapatid, at nagbigay siya ng 100,000 sa Panginoon, at ikaw ay ang tithes mo lang ay 100, fair lang kayo. Parehas lang kayo ng naibigay sa harapan ng Panginoon. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Yun po yung kalooban ng Panginoon. Kasi kung ibibigay ng Panginoon, sabihin niya, ito ang standard na ibibigay natin, 1,000 each. Kaya ng lahat mga kapatid. Standard measure, 1,000 each. Ang kinita mo lang sa buong buwan, 1,000. Ano pa yung ikabubuhay mo? Wala na. Di ba? Hello? Wala na mga kapatid. Ano pa yung ikabubuhay mo? Binigay mo na lahat. Hindi ganun ang Panginoon mga kapatid. Doon sa mayaman sa laksa-laksa ang kinikita, sisiw lang sa kanya yun. Kahit pa i-triple niya yun mga kapatid. Pero hindi po ganun ang Diyos. Ayaw niya tayong mahirapan at ayaw niya mga kapatid na tayo ay malugmok. Hello? Ayaw niya yung mga kapatid, kaya nagbigay siya ng standard measure for everyone. Yung tinatawag na 10%. Hello? Diba mga kapatid? Yun po yung gustong-gusto ng Diyos para sa atin. Para tayo mga kapatid ay makapagpatuloy at makasupport sa gawain ng Panginoon. The minister of the Lord are worthy of being compensated like any other person who dedicates himself to his work. And Paul indicates that the tithe is a just compensation. Yun po yung sinasabi dito mga kapatid. Kaya kung titingnan natin maigi mga kapatid, lahat naman po ay may karapatan na tumanggap mga kapatid sa kanilang pinagtatrabahuan. Hello? Mahirap na mga kapatid. Di ba? Nagtatrabaho ka sa isang kumpanya pero wala kang sahod. Dinedicate mo yung sarili mo doon. Ibinigay mo yung buhay mo doon, pero wala ka pala matatanggap pagdating sa huli. Mahirap yun mga kapatid. At sa panahon natin ngayon, wala pong martir na gano'n. Di ba? Wala pong martir na gano'n mga kapatid sa panahon natin na ibibigay mo yung buhay mo na wala kang matatanggap na kahit ano. Noon yun mga kapatid, meron. Yung mga binibiling alipin. Kung babasahin natin yung mga historical mga kapatid. Di ba? Ibibigay nila yung buhay nila doon sa bumili sa kanila mga kapatid. O kaya pag ibininta yung anak na yun naging alipin mga kapatid, kahit anong gawin ng amo nun, ay wala siyang magagawa. At wala siyang tatanggaping sahod. Bakit? Ibininta siya eh. Parang gano'n mga kapatid, pero hindi po gano'n ang layunin ng Panginoon sa atin. Gaya na sinasabi ko nung una pa mga kapatid, subukan natin ang Panginoon. Magbigay ka man o hindi, bubuhayin ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Biblical yan mga kapatid. Sabi doon, wala pa akong nakikita na lingkod ng Diyos na nagpapalimos. Ewan ko lang nga doon sa ibang mga religion mga kapatid, bakit nagpapalimos sila doon sa bus? Di ba? Siguro hindi sila lingkod ng Panginoon. Kasi nagpapalimos na sila eh. Pero tayo bakit wala pa akong nakita? At wala rin akong narinig mga kapatid sa atin. Kaya glory to God yun mga kapatid dahil hindi pa rin pinapabayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Kaya magpatuloy lang tayo sa pagbibigay o kaya magpatuloy lang tayo sa pagpapagamit sa ating Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan. At naniniwala ako mga kapatid na bawat
pagsubok na darating sa ating buhay, ay malalampasan natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Idagdag ko lang mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid, nung unang-una kong nag-tithes, ang tithes ko noon mga kapatid ay weekly mga kapatid Sa weekly ko noon, umabot lang ng 100. Weekly. Ibig sabihin mga kapatid, sa isang linggo, kumikita lang ako ng 1,000. Pero, nagpatuloy pa rin ako sa Panginoon. Naging faithful pa rin ako sa Panginoon mga kapatid. Minsan nararanasan ko nga mag-tithes ng 50 pesos lang sa isang linggo. At alam niyo mga kapatid, go lang. Go lang ng go. Hanggang sa nagulat ako mga kapatid, nasusubukan ko na mag-tithes ng 500 a week. Pero hindi naman maintain yun mga kapatid. At masabi ko siguro pinakamalaking tithes ko mga kapatid ay umabot ng 3,000 mga kapatid. Sa isang linggo. Pero once in a blue moon. One time lang yung mga kapatid. May natanggap kasi tayong blessing. At kung titignan natin mga kapatid, ang Diyos kasi sinusubok tayo. Kung mapagkakatiwalaan ba tayo sa maliit o sa malaki. Nalala ko tuloy yung tanong ng isang kapatid mga kapatid. Sabi sa akin, Pastor, kaya mo mag-tithes ng 100,000? Bigyan mo muna ako ng 1,000,000 para makapag-tithes ako ng 100,000. Kasi mahirap ka bakit kaya ko sabihin mo, wala ka naman hawak. Di ba? So, yun po yun mga kapatid. So, dito po mga kapatid sa tithes under the grace, mga kapatid, ay maliwanag po na ipinapaliwanag ni Pablo na meron talaga na kinakailangan natin suportahan ang gawain ng Panginoon sa pagbibigay po natin. But not only to the tithes, mga kapatid, but also to the offering. Bigay tayo. Iba po yung tithes mga kapatid sa offering. Yung tithes mga kapatid ay binabalik natin yung 10 bahagi para sa Panginoon. At yung offering naman mga kapatid, doon po tayo susukatin muli kung paano tayo pagpapalain muli ng Panginoon. Amen ba? At lagi natin tatandaan mga kapatid, yung tithes, ito po ang sisira. Mga kapatid, doon sa tinatawag na sumpa sa ating mga lupa. O kaya sa ating mga hanap buhay. At ang offering mga kapatid, yun po yung didilig. In other words, parang binhi mga kapatid, di ba? So yan po yung tinatawag dito mga kapatid na tithes under the grace at pinapaliwanag at pinapaunawa po sa atin ni Pablo na kinakailangan na suportahan natin yung mga nabubuhay sa gospel. Kasi mahirap mga kapatid. Biblical pa naman na darating ang panahon na hindi na tayo makakarinig ng mga mangangaral. Kaya sabi ng White, habang nakikita nyo pa, pagsikapan ninyong sundin ang kalooban ng Panginoon. Darating ang panahon, mauuhaw ka at magugutom ka sa salita ng Panginoon pero hindi mo na ito makikita. Hello. Praise the Lord. Tayo po tumayo mga kapatid.